So eto na mga idol guys, so to update tayo ngayon, pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa ating mga daily Kai Sotto update. So pambato natin na si Kai Sotto, good news, makakapaglaro at muling makakabalik matapos nga po siyang magkaroon ng sprain injury sa naging laban po nila kahapon. At so far nakita nyo naman yung nangyari sa laban, first half pa lang, first quarter, napakaganda na po agad ng puntos o laruan ng ating pambato na si Kai Sotto. Nakapagtala agad po ng 6 points, 5 rebounds, 1 block in 8 minutes of playing time. So ano nga ba yung nangyari kay Kai Sotto at bakit nga po siya na injury? So yung nangyari po kahapon, nagkaroon po si Kai Sotto ng sprain injury. Nilagyan po agad ng yellow, nilapatan ng first aid dahil nga po yun nung naapakan niya po yung paa ng kalaban. Nung pagbaba po ni Kai Sotto, galing po sa block na ginawa niya. So parang ang nangyari, natapilok, parang ganun lamang po. Hindi po yun na talaga major injury. Mild injury lang po yun, minor injury, which is mabilisang gagaling lang po sa paglipas ng mga araw. At dahil nga po ang next game ng ating pambato na si Kai Sotto, yung January 17, 2024. So bali may 10 days pa na pagpapahinga at pagpapagaling ang ating pambato na si Kai Sotto para makarecover sa kanyang injury. Marami po tuloy ngayong mga bashers na buhay-buhay na naman, at ang sinasabi, real talk lang daw, talaga matangkad lang si Kai Sotto at prone sa injury. Well guys, ngayon lang naman talaga siya napo-prone sa injury dahil nga po binibigay ni Kai Sotto yung best niya sa paglalaro. Talagang wala nang iniisip si Kai Sotto, basta makahataw siya, makablock, makapuntos. Nakita nyo naman ang ganda ng performance ni Kai Sotto. Hindi po pwedeng mawala sa lineup ito ng Yokohama. Simula po kasi nang pumasok si Kai Sotto dito sa koponan ng Yokohama, ay lumakas ang depensa ng team. Nandyan si Kai Sotto at nakita nyo yung magaling na point guard nila, meron ng pinapasahan, sure full na talaga makakapuntos. At nakita naman natin nung mga huling game ni Kai Sotto, talagang bigay na todo siya. Sabihin na natin prone sa injury kapag malakas ang pagtalon at talagang malamya yung pagkilos ni Kai Sotto, pero hindi nyo maikakaila na napakaganda ng naipapakitang performance. So kahapon nga, kahit ilang minuto lamang naglaro si Kai Sotto ay nakapagtala na agad ng 6 points. How much more kung nakapaglaro si Kai Sotto sa second half or sa third or sa fourth quarter ng game? For sure makakapag-average pa si Kai Sotto from 15 to 17 points playing time, at alam naman natin yung 8 points, maigsi lamang yun. Posible pang tumaas yun at tataas din ang puntos ng ating pambato na si Kai Sotto. So sa mga bashers, maghintay na lamang kayo. At may mga nagsasabi, i-injury na naman daw, hindi na naman daw makakapaglaro ng ilang linggo or ilang buwan etong si Kai Sotto. Well guys, nagkakamali kay sprain injury, mabilis lang po yung gumaling, i-research nyo po kung paano nakaka-recover yung mga nagkakaroon ng sprain injury na mga basketball player. Minsan 3 to 4 days lamang yan. 10 days po ang pahinga ng ating pambato, January 17 pa ang next game. Well guys, patuloy ko po kayong i-update and please don't forget po to like and subscribe for more Kai Sotto update. Maraming